Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sa sa mundo ng social media. Talaga naman lumalala nga ang away ng mag-asawang ito dahil nga saan nasobrahan sila ng pulburon. Ngayon nga ay talagang naglabas si Lisa Tanas patungkol nga sa kalaguyo at video ng mga iskandalo nga ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang nagagawa nga nila ito dahil sa impluwensya ng pinagbabawal na pulburon. Dito natin mapapansin na talagang mas mataas at talagang mas liderato pa itong si Lisa Taras kaysa kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na talagang under desire nga itong si Kuting ng Norte dahil nagiging utusan lamang pala ito ng mga oligarko na kamag-anak ni Lisa Tanas. Dito natin mapapansin na hindi nga matanggihan ni Kuting ng Norte ang kanilang mga utos dahil malalaman na ang pagkapulboronik niya at mawawalan siya ng mga supply ng mga pulburon dahil hawak nga ito ni Lisa Tanas at ang kanyang angkan. Dito nga natin makikita na talagang wala na kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para pamunuan pa ang bansa natin. Dito natin mapapansin na talagang dapat nga siyang bumaba sa kanyang pwesto dahil hindi niya na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito ang sigaw ng maraming netizen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May mga bansa, tingnan natin dito. Okay? May mga bansa na ginawa yan in the past. But anyway, sa atin sa Pilipinas, gusto nyo ba yon? Illegal yan. Kung hindi, pag ginamitan ng dahas o ginurgur ng literal yung mga hudas, yan ay illegal. Pero kung yan ay maging matagumpay, o sabi ko nga, maging successful, na walang ginurgur, di ba? Pwede naman mag-military takeover, pero wala kang gugurgurin. Ipakita mo lang ang power mo. May mga ganun, ipapakita lang nila yung kanilang power na tama na, sobra na sa mga bangag na ito. Di ba? So ngayon, illegal lang yan. Ay, mamananagot yung mga military. Kaya iba natatakot din yung mga yan. Huwag kayo talawan. Yung iba, ayaw pa magsimula niyan. Although, ang dami kong nakausap na mga men and women in uniform, hindi ito direct kong friends of my friends, na kapag kami ay nagkakape, tatawagan ng friend ko yung kanyang kaibigang pulis, kaibigang military, tapos pinapakilala sa akin, ganyan-ganyan. Oh, Miss Marlica, we're watching you. Nako, thank you. Nag-aantay lang po kami ng pagkakataon, ganyan-ganyan. Siyempre, maiintindihan ko naman kayo na natatakot kayong mawalan ng benepisyo kasi talagang vindictive nga itong mga bangag na ito. Pero kung kayo ay manindigan para sa kaban ng bayan, hindi naman tayo nananawagan dito na manggurgur kayo ng tao. 'Di ba? Gurgurin nyo lang yung administrasyong bangag dahil kayo ay kumakampi sa mga Pilipino. Dahil kayo ay nag-aalab ang inyong damdamin dahil wala ng democratic, wala ng democratic process or democracy sa ating bayan. Dahil lahat ginugurgur kayo, katulad na lamang ng inyong kabaro na si Wilkins Villanueva, si Colonel Grijaldo at iba pang mga polis. Tapos yung mga nakakulong, yung mga kriminal, yung mga gumugurgur ng tao, literal na gumugurgur, ay pinapatakas ni Bangag, di ba? Administration, katulad na lamang ni Matobato, katulad na lamang ni Asierto, kung sino-sino pa. Di ba? Pinapatakas nila at ginagawa ng mga kapike-pike ang passport ng iba ang pangalan. Hindi po makakatakas si Matobato at iba pang mga jejemonyo gamit ang peking passport kung hindi nakipagsabwatan sa immigration. Yan yung sinasabi ko sa mga illegal sa immigration. Hindi ang makakatakas kung walang basbas. So, ang ibig kong sabihin, wala na kasing batas sa Pilipinas. Kaya pwede maging option talaga na mga brusko na magkaroon ng military takeover, military junta, then siguro kapag naging successful sila without dugo-dugo, you know what I mean, di ba? Walang nagbuwis ng buhay dahil na ipakita nila yung kanilang power na
Dinidepensahan nila yung flag, yung taong bayan. Kaya sila ay luminya na kayo lahat dyan sa labas at sasabihin nila na kunyari, tama na, hindi na maganda ang pamumuno ng isang adik na presidente. At ang advice ko lang, mga kababayan, sa mga military, mga brusko, once na ginawa nyo yan, at I know papunta kayo dyan, okay? Once na ginawa nyo magkaroon ng military takeover, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. Huwag nyo kaming isuppress sa pananalita namin sa aming First Amendment, I know, US pala yun, sa aming freedom of speech. Gawin nyo yung tama para maging successful kayo. Di ba? Huwag nyong gurgurin ang malayang pagpapahayag, malayang pananalita, malayang pagkukomento, at pagkikriticize sa gobyerno ni Bangag. Kaya nga tayo, lalabas kayo, di ba? Kung lalabas kayo at ipakita niyo yung mga alindog ninyo, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. The reason why, kaya kayo nag-come out, di ba? Dahil ayaw nyo yung ginagawa ni Marcos Jr. na pagdanakaw, paggugurgur ng mga PSD, pag-smuggle, pangingidnap, pagtataas ng mga bilihin, kawawa naman kayong lahat dyan. Huwag nyong gagayahin ito, mga hitad. Mga pulis, mga sundalo, huwag niyong gagayahin ito. Huwag kayong mag-ala martial law. Gawin niyo lang yung tama para sa taong bayan. Okay? Kumilos kayo. Kung gusto niyong kumilos, isave ninyo ang inyong bansang pinakamamahal. Dahil kung hindi kayo kikilos, ipupush ko kay President Trump. Talagang magmamaniklod ako, Lolo Trump, sakupin niyo na ang bansang Pilipinas. At ikulong o igurgurin ang mga kawatan ng mga politiko para again ang makinabang ng resources ng taong bayan ay taong bayan. Hindi iilang pamilya o maraming pamilyang nasa Kongreso, Senado, nasa mga gobyerno ang patuloy na ini-enjoy. Tignan niyo ang mga hiho di punggol. Pabakabakasyon ang mga magnanakaw sa Korea, sa Japan, sa iba't ibang bansa. Gamit ang pera ninyo. Samantalang kayo, padil-dil-dil-dil lang ng asin. Panudol-noodles lang. Diba? Noodles lang kamo. Pakamukamote lang kayo dyan, although healthy yan. Pasaging-saging lang kayo, saw-saw-saw-saw sa ginamos. Samantalang sila, kumakain ng Kobe, ng steak na pinakamamahal na mga mamahaling steak na, bago kainin, minamasahi pa yung mga baka. Diba? Para yan sa kanilang mga pamilya, sa mga sarili nila, sila ay nag-i-enjoy sa pera ninyo kasi ayaw nyong manindigan. And I hope kapag nagdesisyon ang mga bruskong mga kalalakihan at mga maalindog na mga kababaihan na uniformado, ay isipin ninyo na kung manindigan kayo, hindi dahil magsiga-sigaan kayo o mag-martial law type kayo, katulad ng ginagawa ngayon ng mga bangag at ng tatay niya, kundi kung gawin nyo man yan na lumabas kayo, you're doing it for the common good, for the Filipino people, hindi dahil sa inyong personal interest din. Then you wait for what? Like a couple of months, then ilagay nyo si Sara Duterte. Or ako naman kasi ganito, this is my opinion pagdating dyan. I really don't care kahit si Juan de la Cruz, kahit si Karen Bautista ang ilagay nyo dyan, si Maricel de Mesa, okay? Si Sandy Cabuntala, kahit silang ilagay nyo dyan, wala akong pakialam. As long as ginagawa nila ang para sa Pilipino, as long as panagutin, gurgurin ang lahat. Diba? Yun ang panawagan natin. Talagang puksain. Puksain lahat, bawiin ang pera ng Pilipino sa mga kawatan at ibartolina o gurgurin, gurgur squad. Diba? Isa sa gusto ni Attorney Vic din yan ay gurgur. So yaan dapat ang gagawin ninyo para magkaroon kayo ng maalwang Pilipinas. Kung patuloy na lang tayo, well, I'm just looking forward na kung may mga nakakarating sa ating mga impormasyon na baka mag-aklas ang mga brusko.
ibalik ninyo, mga kababayan, ang peaceful community kung gagawin nyo yan. Kasi may pros and cons naman yan eh. Ang ano niyan, ang kagandahan niyan, kung talagang pag binitbit nyo si Bangag at ilublob nyo sa Kumunoy, ilagay nyo sa Bartolina, kung saan nyo man gusto gawin, mga kababayan, dapat yang mga yan, mga walang kwentang tao yan. Si Lisa Tanas, isang butod, isang kawatan, isang kidnapper. Ikumpara naman sa inyong mga brusko, ikulong nyo yung mga hayop na yan. Burahin nyo ang pangalan nila sa lipunan at tuluyan nyo silang burahin. Pagbayarin nyo sila sa kanilang mga kasalanan dahil mamamatay tao yung mga hayop na yan, manggugurgur, magnanakaw, lahat na. Yan ang gawin ninyo, mga brusko. Yan ang magandang posibilidad na pwede niyong gawin as military, as men and women in uniform, na sumumpa. May pakiskis pa kayo sa flag, di ba? Yeah, well, sa Pangulong Duterte lang naman ang nakikita ko talagang na nirerespeto ang ano natin, ang ating flag at bansa at talagang ginugurgur ang mga dapat gurgurin na mga kawatan, na mga letse sa kaban ng bayan. Yan ang gawin nyo, mga military. Huwag nyong paduguin. Huwag kayong magpadugo. Di ba? Alam mo yung sa Ilonggo, meron yan eh. Kailangan may padugo pag yung mga nagpapatayo ng mga building, di ba? Minsan may padugo yan. Minsan may mga na mamamatay dyan, di ba? May mga nagbubuwis ng buhay. Ang tawag dyan sa amin is padugo. Huwag na kayo magpadugo. Kailangan nyo lang pantayin ang kanilang mga tiil. Di ba? Kailangan nyo lang tanggalin sa pwesto ang mga mandarambong. Labanan ninyo ang katiwalian, labanan ninyo ang kanakawan, labanan ninyo ang kasmagliran, ang kakidnapan na ginagawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos. Yan, maging powerful sana kayo at tutukan ninyo ang kapakanan ng taong bayan na ngayon, tignan ninyo, ulit-ulitin natin, ang inyong kabaro dyan sa Basilan ay ginorgor na lang, nang ganon-ganon na lang, namamayagpag ang mga rebelding makakaliwa o iba pang mga rebelde, ang mga krimen, ang pulburon ay lalong bumabagsak, nagmumura at affordable na sa mga kabataan. Yan ba ang proud to be Filipino? So you do good. You do something, mga military. Kung magkakaroon ng kayo ng military, tsuba-tsuba, di ba? Huwag nyo lang hayaan na gurgurin ang freedom of speech ng taong bayan. Ganito pa rin, huwag nyo silang kasuhan. Huwag nyo silang ipatawag sa Congress. Well, kung abolition na yung Congress, edi wala nang Kongreso. But again, huwag kayong tumulad kay barbers. Yang barberong yan, barberong ulol. Huwag kayong tumulad kay Abante, kay Fernandez, kay Ortega, kay Adjong, kay Akop, lahat na ng mga jejemonyong mga julul na pikon sa atin, sa aming mga vloggers, and even you netizens, pikon na pikon sila dahil binubukelya natin ang kanilang mga kawalanghiyaan, katulad nga kay Colonel Grijaldo na binuking ni Colonel Grijaldo na ang congressman, katulad ni Ako, ni Abante, ni Fernandez, ay pinipilit siyang impluwensyahan para ayunan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Kayo mga militaryong bruskong-brusko, yan ang mga unahin ninyo. Ikulong ninyo ikulong ninyo yung mga yan. O ano man ang pwedeng possible na kaparusahan sa mga yan. Huwag ninyong sikilin ang aming mga karapatan na magsalita. Di ba? Sana payabungin nyo naman ang buhay ng mga Pilipino. Di ba? So ako naman, mataas ang respeto ko sa mga matitinong military, di ba? Kasi dati gusto ko maging police or sundalo nung bata ako. Kaya kung ano nung pinaggagawa ko sa buhay ko, umakyat ako ng nyug, umakyat ako ng mga katalunan, ng mga forest. Hindi, totoo yun. Di ba? Pag gumugulong-gulong ako, kasi feeling ko ako si Wonder Woman. Well, but seriously, kasi gusto ko nung bata ako, parang pag nanonood ka ng mga movie or show, gusto mong lipulin ang mga kasamaan, di ba? Ano bang sinisimbolo ni Wonder Woman, di ba? Ni Superman, di ba? Ang symbolism niyan ay nililipol nila yung mga masasama. So ako nung bata pa lang gusto ko maging Wonder Woman at
tatalian ko lahat ng ulo ng mga kawatan. Di ba? I think kaya ganon. So anyway, sana gawin niya ng military ang tama para sa kapakanan ng taong bayan. Ipasuka lahat ng ininom ni Satanas na mamahaling wine. Ipasuka lahat ang mga ninakaw nila kahit na nasa ibang na isa ibang bansa na. Well, para hindi nila mapakinabangan ang mga ninakaw nila, the ultimate solution diyan is gurgur them sa loob ng kulungan. Gurgurin ang administrasyong walang hiya. 'Di ba? Kailangan nga makita natin na anong gusto nyo? Buhay sila na nakakulong sa Bartolina or gurgur right away. Kapag meron tayong legalidad na pagbabasehan na sila ay literal na gurgur. I think para sa akin, na lahat, to me, gurgur the whole family. Kung may kapangyarihan ako sa ngalan ng legalidad, I will gurgur all of them. Para hindi na nila mapakinabangan ang ninakaw nila. Hanggang sa kaduluduluhan na lahat ng kamag-anak nila, yun nakikinabangan kasi hindi naman lahat ng kamag-anak makikinabang yan. Yung hindi lang yung alam mo, matitrace mo kung sino ang nakinabang sa mga ninakaw nila. Gurgur all of them. Burahin sila sa mapa. Burahin sila. Lahat. Para hindi nila mapakinabangan ang perang ninakaw nila. At hindi na sila dapat pamarisan. Dahil sinira nila ang ganda ng Pilipinas, sinira nila ang kinabukasan ng Pilipino, binaboy nila ang utak ng mga kabataan dahil sa pagpapalaganap ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng what? Ng pinagbabawal na pulburon, ng droga at kung ano-ano pa. Mga palangga, naging successful, okay? Ang mga, naging successful naman sa ibang bansa katulad ng Thailand. Di ba? Sila ay nagkaroon din ng military junta. Anong ginawa nila, mga palangga? Sinugpo nila. Di ba? Hinuli nila lahat ng mga kawatan. Kaya tingnan mo ngayon ng Thailand. Di ba? Kaya nga gusto ni Altenco doon Doon nagpakasal ang kanyang anak. Nandoon ang mga kawatan na cabinet secretary. Kasi feeling nila mas masaya doon sa Thailand over sa inyong Pilipinas nyong mahal. Right? Doon sila nag-enjoy. Kasi mas maganda ang sistema, mas ligtas ang mga tao sa Thailand kumpara sa Pilipinas na natakot sila siguro habang siguro nasa beach sila kung saan man sila. Baka biglang silang bangbangin ng mga makakaliwang grupo. Biro mo sila mismo, wala silang tiwala sa sarili nilang bayan. Wala silang tiwala sa security dahil hindi naman secured ang pamumuhay ng ating mga palangga, di ba? So yan ginawa ng Thailand. What else? Sino pa ang gumawa nito? Like, what do you call it? Myanmar. Okay? Recently, di ba? 2021. Although hindi maganda yung nangyari sa kanila kasi maraming mga karahasan and everything, ako ayaw ko yan mga nangyari sa Pilipinas. Na magkaroon ng duguan. Ang gusto ko lang magpakita ng paninindigan ang mga men and women in uniform kung gusto nyo talaga. Kasi yan ang nakikita natin dyan, nalalabas sila sa kalsada, lumabas na kayo, pero wag na kayong manakit. Diba? Panagutin nyo lang ang mga bangag. Diba? Yan ang gawin ninyo mga hitan. Kasi pinoprovoke na. Si Barbers, pinoprovoke si Grijaldo. Tawagin mo yung mga kakampi mo. Nasaan ang professionalism? Nasaan ang ethics? Which is wala naman silang ethics. Wala na silang sinusunod na batas. Diba? Instead, i-encourage nila ang mga Pilipino, ang taong bayan, ang mga estudyante, mga kabataang estudyante, na you have to be part of the public discourse. You have to be part sa mga usaping panggobyerno, public interest. Anong ginagawa ni Barbers na mga buwakan ng ina? Anong ginagawa ng bangag na gobyerno? Ipatawag yan! Ipatawag si Jason Sa. Ipatawag si Pam. Diba? Ipatawag si Maui. Ipatawag si Attorney Trixie. Ipatawag si Ana Maalindog. Uy. Ayan. Yan ang pinatan ko na apelyido mo, teacher, Prof. Ana. Maalindog ka na. Right? Yan ang gawin nila. Ayaw nila tayo magsalita.
Si Marlica kasuhan. Kasi yung bunganga ni Marlica, pinagli yata ako sa halo. Diba? Pinagli yata ako ng nanay ko sa halo. Alam niyo yung halo? Ano ba sa Tagalog ang halo? Hindi ko alam. Di ba ang halo? Bangag! So, ganon yun mga palangga. Ano ginagawa ng mga jutang GNMS dyan? Sa Kongreso, patawag si Marlica, kasuhan si General Macanas. Ni Acorda, lahat na lang na magsasalita, tangina ng mga hayop na to, kakasuhan. Di tama na lang yan. Kung gusto ng mga military na, kayo ay magkaroon ng military intervention, then go for it. You have to make sure na magwagi kayo at magnawagi ang taong bayan. Kasi pag hindi kayo magwagi at hindi kayo buo, talagang papagurgur kayo ni Bangag at tatanggalin yung mga benepisyo ninyo. Alam ko yan ang kinatatakutan ninyo. Huwag kayong matakot sa isang bangag. Kung nga hindi takot, kayo takot. Tangay ng mga yan. Ayun, bayawak daw yung halo, sabi ni Romeo Roa at John Ree. Di ba, bayawak? Doon ako Di ba? Gusto nyo ba maging yung ngangabel siya maging bayawak? Halo? Oo nga, naalala ko sa utang yan. Halo, my God, 30-something years ko lang huling narinig yun. Pabo. Pwede rin ako pinagbili sa pabo, sabi ni AB. Turkey yung maingay. Di ba yung halo? Hindi, yung halo kasi hindi laging gumaganon eh. Pabo, sabi ni Wanderer. Pinaglihin niya ako sa pabo. Masarap yung turkey eh. I know. Pero you know what? Kaya ko magluto ng masarap na turkey. Nalagyan ko ng tanglad yan. Ayoko ng turkey pag Thanksgiving, yung very American way of cooking. Hindi ko ginagawa yan. Pag nagluluto ako ng turkey, ng pabo, nalagyan ko ng bonggang-bonggang maraming tanglad, bawang, and everything. Kaya nagiging lechon manok ang lasa. Diba? Gangis. Oh my God. Sabi ni Cathy Magbago, gangis, yung tuwing takip silim yung maingay sa atin. Gagangis. Yeah, gagangis. Si Tatay Duterte, wala pa namang ginawa. Wala namang ginawa na ganyan. Halos isumpa pa si Tatay, sabi ni Joanne Pantoa. Ayun na nga, kasi intimidated sila sa ngangabels at talino ni Pangulong Duterte. Intimidated yung mga hayop. Well, not intimidated is the right word, actually. Inggit. Diba? Inggit ang mga hayop na yan sa utak ni Pangulong Duterte. Crickets, sabi ni Victoria Custodio. Yes. Junugin sila ng Juhay. Hindi ko alam sa military kung gusto nilang gawin yan malaki. Good luck. Marlican Angel, Ilongga ka nga agad. Oo naman, lahat ng mga nabadwan ko sa nung bata ako. Nung bata ako, balapalangga. Kung hindi na ako nagakadto ng mga talon. Mga nyug, inaakyat ko yan. Tapos, kunyari, may buko yan. Tapos nakita ko si Bangag, laglagan ko ng buko. Tapos na. Diba? Hanapan niyo ako ng buko na nakatayo doon si Bangag sa baba. Aakyatin ko. So, lalagyan ko ng maraming buko para masarapan siya. Diba? Gawin siyang salad. Okay? Buko salad. Mga walang kaluluwa yung mga jayop na yan, sabi ni Marlene Mandresa. Kailan kaya magiging 52 state or 52nd state ng state of USA ang Pilipinas? Excited na ako maging president si Trump, sabi ni Lodi Petmalo. Organic chicken, madam, sabi ni Ferd. Ferdinand, kumusta yung mga manok mo? Ayan. Gising na gising si Judith Bilyesa Sanso. Palangga, saan ka? Dito ka? Lagi ka nang gising. Parang ako ikaw, hindi ka tutulog. Okay. Maayong buo. Sabi ni Clyde Fernandez, bongbong salad. Di ba? Garen Mihares, maayong buntag, Madam Marlica and Marlicans. Ngayon na ako nakabalik kasi parang black din ako. Di ako maka-join sa live chat. Tapon lahat ng angka nila sa Pluto para hindi na makabalik. Naku, gagastos pa tayo doon pala ano tawag yan? Ano tawag yan? Yung Skylab, yung ginagawa ni Elon Musk. Gagastos pa tayo ng milyon, hindi na sa Kamunoy na lang, pwede na yan sila. Huwag mo natapon sa Pluto, sasakay pa sila, gagastos pa tayo doon. Sa Kamunoy, di ba? Sabi ni Bensing Villarde, President Trump, help! Impeach BBM, impeach Bangag.
Talaga naman, dapat ma-impeach yan. Hindi si Sara ang i-impeach, kundi si Bangag. This is the high time para kayo ay manindigan. I-hashtag din nyo, impeach BBM, impeach Bangag, Gurgur BBM, Gurgur Bangag Administration. Jitayin lahat ng mga politikong kurakot, sabi ni Rolando Dome. Joey Sarmiento, napag-iiwanan na ang Pilipinas to other neighboring countries when it comes to economic development due to rampant corruptions. Yun na nga. Dan sabi ni Bangag, ang tatay ko. Gaganon-ganon ang ngiwi niya. Ang tatay ko! Diba? Dati, sabi niya, ang mga kapitbahay natin, like Thailand, Vietnam, nandyan lang yan nag-aral sa IRI kung paano mag-cultivate ng pagtanim ng palay. Kumusta na ang Thailand and Vietnam? Ayun, available yung kanilang mga produkto dito sa bawat shelf ng grocery store. When you talk about rice, Jasmine Rice na mamayagpag. Nasaan ang magagaling na Pilipino? Wala. Kasi magagaling lang sila magnakaw. Well, nakakakain sila ng masasarap na pagkain ang mga kawatan, samantalang kayo, hanggang doon lang kayo sa bukbukin na bigas. Na parang, na kung walang, alam niyo yun yung bigas na pag walang ulam, hindi mo makain. Ang Jasmine Rice, kahit asin lang, pwede mo nang kainin kahit walang ulam. Yung mumurahing bigas na kaya, na yun lang ang nakayanan ninyo. Kahit yata aso, hindi makain kasi parang suka. Ganyan ba yung life na pinapangarap ninyo? Ako, mga palangga, I'm so grateful kasi nga nilabanan ko ang kahirapan. Hindi lahat tayo na may mga angking alindog, angking galing, angking lakas ng loob na kayang takasan ang Pilipinas. Kasi ako naniniwala ako kung lahat kayo may opportunity to get out from the country, lumabas na kayong lahat. Right? Tama ako, mali. Kung meron kayong pagkakataon na takasan ang Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon, talamak na gurguran, talamak na krimen, lalayasan nyo ang Pilipinas. Not because you don't love your country, but you want to survive. Ganun ako eh. 'Di ba? Hindi naman lahat tayo ay nabibiyayaan, but I hope huwag kayong sumuko na labanan ang kahirapan. Pero the ultimate solution para matapos ang kahirapan sa Pilipinas, gurgurin ang mga bangag. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala na kasalanan ng Pilipino, ng tao kung bakit mahirap siya. Hindi lahat applicable yung ganun dahilan. Maraming mga Pilipino, mga kababayan natin na hindi nakapag-aral, na elementary lang ang inabot o high school lang, na mga masisipag, nagtsatsaga magbitbit ng mga gulay o saging o kung ano man mga binibenta nila, pero hindi pa rin po kayo umaahon. Why? Walang support yung government. Hindi kayo sinusuportahan. Kasi ang pera supposedly to support for you guys, nandoon na sa Liverpool. Itinransfer na ni Lisa Tanas ni Bangag through crypto. Ninakaw na ni congressman, ni senador, ni mayor, ni governor, even barangay captain. Mga kawatan na rin. Diba? Not all. Diba? Tinatransfer. Samantalang kayo, kahit gaano nyo kagaling, gaano nyo kabait, gaano nyo kasipag, ang bagal ng asenso. Why? Walang support yung government eh. Diba? Instead na yung mga perang yan, ulit-ulitin ko sa inyo, na ibigay sa mga komunidad. Yung PhilHealth, yung 90 billion pesos, at kung mga unprogrammed funds, yung mga budget ina-insert nila doon sa sinasabi ni Congressman Ungab na 28 line blank items, 13 pages na multi-billion. Kung igagastos yan sa bawat barangay, sa bawat Pilipino, nabigyan kayo ng maayos na kalusugan, katulad sa PhilHealth, walang budget na zero. How can you function, mga palangga, kung may sakit kayo? Kung ang tuberculosis ay hindi pa hindi pa napupuksa sa ating bayan. Third world country pa rin tayo. Sa ibang bansa, wala na yang sakit na yan. Kung meron man mga patak-patak na lang na mga nakakalusot. Kaya alam niyo ba, pag pumunta ka ng Amerika, kapag penetrasyon ka, isa yan yung TB test na yan eh. Isa yan sa medical eh. Papagamot ka pa.
Pag nakitang positive ka, alam niyo 'yan, 'di ba? Sino mga pinipetition dito? Kasi meron akong kakilala dati, kakilala ko lang, okay? Meron akong kakilala na nandito na siya sa Pilipinas, sa Amerika. Actually, nagtatrabaho na siya sa hospital. Na-detect na meron siyang TB. Kilala ko 'to. Hindi ko alam pumunta ba siya sa Pilipinas kaya na-infect siya or whatever. I don't know, I forgot the issue. Pero na-detect na nagkaroon siya ng TB. Alam mo ginawa sa kanya? Pinatigil siya. Nurse din yun. Pinatigil siya sa kanyang pagtatrabaho. Umabot yata siya ng almost a year. Ito, terus alam niyo yan, ito mga healthcare, nasa healthcare industry. Alam mo ginawa sa kanya, grabe nga, down na down nga yung kaibigan ko eh. Alam mo, hindi siya pwedeng lumabas sa bahay niya. Naka-monitor siya ng government. Hindi siya pwedeng pumunta sa mall, hindi siya pwedeng pumunta sa grocery. Para kang may klepto tuloy. Para kang what do you call that disease? Okay? Leptopyrosis. Ayaw pumasok ng may ketong. Ayan. Totoo 'yun. I think almost a year kasi hindi naman leros, di ba? Okay.